ito kakatapos ko lang mag-workout at eto nga, magbibigay ako ng reaction dun sa issue ngayon tungkol dun sa money garland na sinasabit sa mga gumag-graduate. Sinasabit yun ng mga magulang, kumbaga yun yung gift nila. It's a monetary gift, no, na nakasabit. Sinasabit nila parang medal, ganyan. So, eto may kumakalat na isang picture ng mommy at saka yung anak niyang high school student, senior high school yata ito if I'm not mistaken. At siya yung ginagawang examples ng mga kumakalat na post na parang wag daw ino-normalize. Iyon. So, ako I will just be giving my opinion on this. Kasi iba-iba naman tayo ng tingin sa mga bagay-bagay, kumbaga, di ba? Ang aking opinion is, it's okay. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit ginagawang big deal ng iba. Kahit yung mga teachers, ginagawa tong big deal kahit may isang doktor ako nakita nag-post nito. Parang sinasabi niya wag daw i-normalize to kasi kaiingitan daw ng ibang mga bata. Well, first and foremost, ang inggit is kaya yang alisin sa household, sa inyong tahanan. Kaya nyong ibahin yung paningin ng mga bata sa mga bagay-bagay. Kasi yung inggit na yan, natututunan yan kung ituturo mo sa bata. Pero kung iminulat mo na siya to appreciate things around her, for example, ay maging grateful para sa ibang tao, sa mga achievements ng ibang tao, maging masaya siya, wala sa kanya yon. Hindi niya yun kakalakihan yung inggit-inggit na yan. Actually, marami-rami din yung may katulad ng pag-uutak ko, no, na anong meron para kainggitan yung mga ganon? I find it very beautiful na binibigyan nila ng reward yung mga anak nila para sa kanilang achievements. Ako, if I'm in the position na mayaman ako, I'll be doing the same thing, not to brag. Not to brag pero para ipakita how much I appreciate my child for achieving something. Nakakaloka kasi nagbigay pa sila ng example tapos may particular picture ng isang mag-ina. Na it seems like yun talagang ginagawa nila, ginagamit talaga nilang example yun. If I'm not mistaken yung money na nakasabit dun sa bata is more than 100,000. No? Kinumpute talaga. Talagang kasi 5, 10, 15, parang more or less mga ganon, most likely mga more than 100,000. Siguro itong mga magulang niya ay nagtatrabaho ng maigi para dun sa anak, 'di ba? Tapos itong anak na ito ay malay ba natin kung with high honors yung batang iyon, 'di ba? Napakasarap sa pakiramdam noon bilang isang magulang na pinagsisikapan mo yung pag-aaral ng anak mo, tapos yung anak mo sinusuklian, yung paghihirap mo sa kanya, yung lahat ng pangangailangan niya sa pag-aaral na ibibigay mo, sinuklian lang niya yun, di ba? Pero ikaw, gusto mo pa na maramdaman niya na merong reward lahat ng mga hard work and everything. Kaya binibigyan mo siya ng mga ganong klase ng reward. Hindi madaling maging estudyante, hindi din madaling magpalaki ng anak, di ba? Ngayon kasi napaka-sensitive ng social media, may konti ka lang i-post, akala na nila nagyayabang ka na. Sa ibang mga tao na kinalakihan nila yung inggit, ang tingin nila sa'yo kapag every time na maipopost kang magandang bagay para sa sarili mo, ay nagyayabang ka, gano'n. Naalala ko lang yung kay Jinky Pacquiao. Naalala ko to, nag-post siya ng isang mamahaling brand ng bisikleta during the time of pandemic. Ngayon, sinita-sita siya ng netizens na bakit daw nagpo-post ngayon, hindi daw ba pwede maging sensitive para sa kalagayan ng ibang mga kababayan natin na naghihirap dahil sa panahon ng pandemya, ganyan-ganyan. I don't see anything wrong with it talaga at all. Unang-una, may pera siya. Pangalawa, bukod sa may pera siya at kaya niyang bumili lahat, she finds it nice also. Proud siya at sa sarili niya, nagagandahan siya doon sa bagay na yon na nabili niya, na na-achieve niya for herself. Kaya, sinishare niya yon sa social media niya. Hindi social media mo. 'Di ba? Ang dami-dami natin mga bagay na nino-normalize these days. Bakit hindi natin i-normalize yung i-mind your own business? 'Di ba? Sa totoo lang. Yung sarili mo lang yung isipin mo. Huwag yung social media ng iba.
'Di ba? Napaka-pakailamera na kasi natin ngayon at napaka-sensitive na natin sa maraming bagay na hindi naman dapat. Usually kasi yung mga nagiging sensitive sa mga bagay na to, sila yung wala. Sila yung walang na-achieve para sa sarili nila. Sila yung kahit anong paghihirap nila, wala silang nararating. Kasi nga, puro inggit ang nasa utak nila. Kaya ganoon. Sana mag-change tayo ng mindset. Kasi malay ba natin maka-achieve din tayo ng mga bagay na nakikita natin sa social media na na-achieve na ibang tao. Grabe, sobrang nakakatakot yung social media ngayon. As in, grabe, sobrang huhusgahan ka na kagad. Katulad nung ginagamit nila yung pictures nung mag-ina. Di ba traumatic yun para sa bata? May utak na yung batang yun kasi senior high school na siya eh. May utak na yun. Tapos nire-repost yung picture nila, ginagawang example na wag daw gayahin, na wag i-normalize yung ganito kasi maiinggit yung ibang bata, ganyan-ganyan. Oh my gosh, traumatic talaga yun. Kaya, pwede bang wag na nating gamitin yung picture na yun at hayaan na natin yung mag-inang yun kasi kawawa talaga sila, promise. Sasabihin pa nung iba, ano kinaiinggit ko dyan? Ba't ako maiinggit? Ganyan-ganyan. Hindi ka naiinggit doon sa dami ng pera na binigay niya sa anak niya? Hindi ka naiinggit kaya ka nagre-react ng ganyan? Imposible. Naiinggit ka. Kaya ganyan ang tingin mo sa mga bagay-bagay. Kung iba dyan iniisip, kunwari, yung anak nila, kawawa kasi may isip nila na yung nanay at tatay ko ay walang ganito, hindi na ako nabigyan ng ganito, walang pera yung magulang ko. Well, depende sa bata yan kung paano mo pinalaki ang anak mo. 'Di ba? Kung ikaw ay nagiging magulang na naipoprovide mo hindi lang pera, kundi pagmamahal at aruga sa anak mo, hindi naisipin ng anak mo yung pera. Hindi na para kainggitan pa niya yung ibang batang nakakatanggap ng mga malalaking bagay at salapi. 'Di ba? Kasi enough na yung pagmamahal ng magulang niya at atensyon ng magulang niya sa kanya. Yan ang inormalize natin at turuan natin yung mga anak natin na hindi lang pera at mga bagay na material ang dapat i-appreciate. Kundi i-appreciate din nila yung buhay na meron sila, na mahal sila ng magulang nila, na inaruga sila, na nakakakain sila ng 3 times a day. Yung mga ganong bagay, yung mga simple pero worth na bigyang appreciation. Kasi nasa sa atin din magulang yan. Kung ano yung ituturo natin sa mga anak natin at pinapakita natin sa mga anak natin, yung mga pinapasok natin sa mga ulo nila, yon ang kakalakihan nila at yon ang magiging point of view nila. Kaya yung inggit-inggit na yan, kasalanan ng magulang yan. Kung bakit natututong mainggit ang mga anak. Huwag nating isisisi sa ibang tao na kesyo nagpo-post ng ganito, nagpapakita ng ganito, ganyan, kaya naiinggit yung anak. Wala sa ganun yun, dear. Hindi ako naniniwala dun. Ngayon, kung iba yung pananaw mo, ikaw yan. Siguro, hindi ko rin alam kung paano ka pinalaki na magulang mo, no? Pero depende nga yan eh. Kung paano lumalaki yung isang tao na nagkakaroon siya ng inggit sa puso at isip niya. Alam mo yung ganun.